Ang panawagan po ng Pangulo, mag-surrender na lang ang merong mga warrant of arrest sa lahat ng merong court order warrant of arrest sa iba-ibang kaso. Ito may kaugnayan sa Pogo, may kaugnayan sa flood control scam at iba pa. Tama po yan, alam mo bakit? Para hindi na ho magastusan pa ang gobyerno. Just imagine kung involved kayo sa graft in corruption, tapos may warrant of arrest na kayo, kumita na kayo sa korupsyon, gagastos na naman ang taong bayan, gagastos pa ang gobyerno para hanapin kayo. Kasi yung pagpapatupad ng warrant of arrest, mga kaibigan, magastos yan. Kasi gagalaw ang lahat ng pulis at lahat ng ahente ng NBI. Yung warrant of arrest laban sa isang tao, lahat ng pulis pagagalawin, maghahanap yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang laki ng gastos nun. Kasi hindi nga natin alam, hindi nila alam kung saan nagtatago. Kung alam nilang nasa Metro Manila lang, di Metro Manila, pulis lang ang gagalaw. Kung alam nilang nasa Davao, Davao, pulis lang gagalaw. Hindi po eh. Dahil nga nagtatago, hindi makita yung iba, so lahat ng pulis nationwide maghahanap sa inyo. Lahat ng ahente ng NBI, bawat region, bawat probinsya, maghahanap. Ang laki po ng gastos. Kaya magiging doble ang kasalanan nyo sa pera sa taong bayan dahil yung pera ng mamamayan ang ninakaw sa korupsyon. Tapos pera pa rin ng mamamayan ang gagamitin panggastos sa paghahanap sa inyo. Pagkain, intelligence report, transportation ng mga ahenteng naghahanap sa inyo. Kaya ang panawagan ng Pangulo, ganong kadiin, hindi biro yun. Surrender na lang. Kasi hindi naman matatapos ang kaso ng katatago dito at sa abroad. Pag sa abroad pa, mas malaki ang gastos. Kasi makikipag-ugnayan tayo sa ating mga embassy, makikipag-ugnayan tayo sa ating mga counterpart, makikipag-ugnayan sa Interpol, International Police Organization. May gastos din yan. Kaya yung katulad ni Harry Roque, katulad ni Saldico na parehong nagtatago sa abroad, doble ang gastos natin. Si Harry Roque may warrant of arrest, qualified human trafficking dahil sa Pogo operation. Si Saldico ay parang napakalaki ng kinalaman sa graft in corruption, sa bilyon-bilyong graft in corruption, sa flood control at infrastructure project, at iba pa. Eh kung aabot po sa 1,000 to 1,200 ang pwedeng kasuhan at magkaroon ng warrant of arrest, ganyan po ang pagtaya ng ICI, Independent Commission for Infrastructure, ganyan karami ang dadaan sa investigasyon. Ang daming warrant of arrest niyan. Ang daming paghahanap niyan. Ang laking pera, milyon-milyon ang gagastusin ng mga otoridad para kayo hanapin. Samantala kung voluntaryong susuko, kung hindi naman kayo guilty, kung sa tingin nyo malinis ang inyong konsensya, sumuko na lang kayo. Kung sa tingin nyo wala kayong kasalanan, sumuko na lang kayo. Hindi pa mai-stress ang pamilya nyo at hindi na rin gagastos ang taong bayan. Maliban na lang kung talagang ang feeling nyo, guilty kayo. Talagang alam nyo, corrupt kayo, alam nyo kayo nagsamantala sa pera ng bayan. Malamang isipin nyo, magtago talaga. Pero habang nagtatago kayo, tulad na sinabi ko, gagastos na naman ang mamamayang Pilipino para hanapin kayo. Di wala nang katapusang gastusan. Pero kayo, masasarap ang buhay. Yung mga anak nyo, pamilya nyo, at yung malalapit sa inyo, ay baka nakinabang sa inyo. Lahat ng gusto kayang bilhin, lahat ng lugar pwedeng puntahan kasi marami kayong pera. Pero nakaw naman sa bayan. Tapos ang taong bayan, tatakasan pa ninyo. Tapos ang taong bayan, paghagastusin pa ninyo. Ganun pong kalupit ng inyong kasalanan. Sabi nga nila si Lord na ang bahala. Tama naman yun. Wala naman tayong may tatago sa Kanya. Kaya lang, dito sa lupa, ang paghanap ng katarungan, paghanap ng katotohanan at justisya, ay may mga prosesong katulad niyan. Pero kung hindi na nyo pahihirapan pa ang mga otoridad dahil voluntaryong susuko at haharapin ang pananagutan, mas maluwag sa piling ng gobyerno, piling ninyo, piling ng inyong pamilya, para hindi na ho nahihirapan ang lahat. Kaya ko po ito binabanggit kasi kailangan pong ipaliwanag natin kahit hindi ako tagapagsalita o konektado sa gobyerno kung bakit ganyan lang katindi ang panawagan ng Pangulong mag-surrender na lang kayo. Dahil hindi kayo makatakas, hahabulin kayo, hahanapin kayo. Di ba? Tama yun.
Baka yung iba kasi, baka sabihin, si Presidente, kaya nanawagan na sumuko na lang kayo, sumurrender kayo, kasi nangangantsaw pa, hindi nyo kayang habulin, hindi nyo kayang hanapin. Hindi po ganun. No one is above the law. Kahit sa kayo nandoon. Kahit na yung mga personalidad na yun tatago sa abroad, babagsak at babagsak pa rin yan. Pag kinansel ang pasaporte, pag gumalaw ang Interpol, nakita yung ginawa kay Congressman Tevez. Kinansel ang passport, di ba? Gumalaw ang Interpol, huli. Yan din ang mangyayari doon sa iba. Kaya bago mangyari yun, dahil pagka kayo nakansela ang passport, isang bad record yan. Bago kayo makapag-renew, bago kayo pagkalooban ulit ng DFA ng bagong pasaporte, o sa ibang bansa man nakukuha kayo ng pasaporte at maging ibang lahi, pag ang record nyo kanselado ang inyong passport, ibig sabihin mayroong bad record ka. Paano ka bibigyan ulit? Ganon. Lahat ng bad record, naka-record. At pagdating ng araw na kailangan ka, sisilipin yan. Pag nasilip yun, nahirapan ka. Kung voluntary nga namang susurrender at harapin ng kasalanan, at kung walang kasalanan, harapin, baka makakawala ka. Ganon naman yun Yan. Okay? Kasi itong iso laban sa korupsyon, hindi pangkaraniwan ito. Tama yung panawagan ni Cardinal Virgilio David, ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, yung Bahang Katoliko, doon sa trillion peso march din sa Power Monument. Bihira lang daw silang lumabas ang kailang grupo. Pero napapanahon na sila'y manindigan at manawagan para sa kapakanan ng mataong bayan. Kapakanan ng maliliit na Pilipino na abuso. So, ang panawagan ng iba't ibang sektor ng simbahang Katoliko, ng mga non-government organization, individual ng mga Pilipino, at panawagan ng Pangulo na magtulungan para sa kaliwanagan. Maganda pong pagkakataon yun. Hindi naman ibig sabihin nag-rally ka, ikaw'y kalaban ng gobyerno. Hindi po. Pag nag-rally ka at sinabi mo lang ang iyong karapatan, yan ay nakakatulong sa gobyerno. Katulad ng ginawa ng rally. Yung trillion peso march na yan, rally yan sa People Power Monument. Yan po'y nakatulong sa gobyerno. Dahil nararamdaman ng gobyerno, nandyan ang mamamayang sumusuporta sa labang ito. Nandyan ang mamamayang sumusuporta kay Pangulong Marcos. Basta gawin lang ang lahat, panagutin ang dapat managot. Ayun po ang ibig sabihin, no? Di ba? So, kailangan kong ipaliwanag ito sa abot ng ating kakayanan kasi marami pong mapanlinlang na balita. Maraming budol na balita. Maraming fake news na mga balita. Maraming nakakalito at nanlilito na mga nagtakapagbalita, lalo na ho sa social media. Mababasa mo, maramdaman mo, makita mo kung ano ang kanilang gustong palabasin. May mga agenda sila. Tayo wala. Ang ating agenda ay ihayag ang totoo. Ipagtalakayin at pag-usapan kung ano ang masamang epekto at kung ano ang karapatan ng Estado at ano ang karapatan ng mamamayan. Iyon ang ginagawa natin. Kaya hindi tayo mawawala ng topic. Hindi tayo mawawala ng pinag-uusapan. Diyan lang po kayo. Huwag kayong umalis. Mag-like and share ng ating mga topic. At dun sa hindi pa, follow dun sa aking mga Facebook page at subscribe dito sa aking mga channel. Dalawa ito, Mike Abe Opinions at yung isa, MA Pinoy TV. Kaya nga dalawa ito dahil sa dami ng nangyayari, hindi pwedeng isa lang Kailangan marami nagpapaliwanag at pagkakataon para sa kaalaman ng ating mga kababayan.